po sa inyo, no? Pero tanong ko lang po, ano bang gusto nyo makamit itong 2024 ngayon? Ano po, magandang pamumuhay, tapos po healthy family po, tsaka po makapagtapos po ng pag-aaral. Mataas pong grades at tsaka po tsaka healthy yung yung pagkakaibigan namin. Oo. Kaya. Mas maging better po mas maging better version po ng sarili ko. Para tas din po, kalusugan ng mga pamilya ko at mga kakilala ko din po. Oo. Ito tanong ko lang, no? Pangarap nyo rin ba na ikutin ang buong Pilipinas? Opo. Kayo din? Opo. Opo. Ganun din. Pero ito, tanong ko lang po, sa tingin nyo ba, kayo ba ay masiyahin o malungkutin kayo sa itong 2024 ngayon? Masiyahin po. Masiyahin. Masiyahin naman po. Masiyahin din po. Masiyahin kayo. Ito, tanong ko lang po, bakit kaya isang tao ay malungkot o malungkutin? Ano kaya? Bakit kaya? Ano po, pag may minaalala po, malulungkot po, ganun po. Baka po may karamdaman o mga naaalala pong malulungkot sa Kaya. Baka po may pinagdadaan. May pinagdadaanan. Pero ito, tanong ko lang, no, naniniwala kayo kasi sabi ng maraming Pilipino, kaya daw isang tao malungkot dahil wala daw siyang pera. Naniniwala kayo dito? Ewan ko lang po. Siguro po. Siguro. Hindi naman po, kasi po, siyempre po, sinasabi pa nila kailangan pera. Siyempre po, pwede naman po set aside din sa pamumuhay. Ano po, hindi po. Kasi kagaya po, pag may kaibigan, masaya din po pag kahit wala pong pera, basta't may kaibigan o kaya pamilya pong kasama, masaya na rin po yan. Ito, tanong ko lang po, no, so matagal na ba kayo nagbabike? Opo. Ilang taon? Ilang years na? Ilang years na? Simula simula 2022 po. 2022. Opo. Pero nakapag-bike ba kayo nung pandemya o hindi? Hindi. Madalas lang po. Hindi, nabihira lang. Opo. Bihira lang din. Bihira lang po. Ito kasi tanong ko lang po, no, kayo ba'y natatakot sa kamatayan? Minsan po. Minsan. Opo. Opo. Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y natatakot pag kayo ba ay nagbibisikleta o sanay na kayo? Medyo po may konting takot. Ano po, ingat lang po, tsaka awareness po sa daan. Oo. Minsan po natatakot pa kasi baka kung ano po mangyari na hindi inaasahan. I see. Sige, ganito, no, may mga ibang kalito na tanong, mabilis lang po ito pero sunan po ito, no. Tanong ko lang po, babalikan natin ibang mga tanong na yun, no. May connection kasi yan. Tanong ko lang po, kayo ba isang mabuting tao po? Opo. 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 Paano po masasabi ko isang tao po'y mabuti? Sa mga pagtulong sa kapwa. Ugali po, tsaka pag kakaroon ng kaibigan, tsaka po mga pagtutulungan sa pamumuhay. Sa pakikisama po tsaka po sa mga ginagawa niya po sa para sa pamilya po, ganun po, natulong po. Ito na naman po, mahilig ba yung magbasa ng dictionary? Minsan po. Minsan lang din po. Dati po. Dati. Bigyan ko kayo ng konting trivia o konting kaalaman, no? Pero yung mga sagot nyo tama naman. Pero baka kasi magulat kayo kung anong ibig sabihin ng good o mabuti. Sabi kasi sa dictionary, pag sinabi daw mabuti daw o good, ito daw ay moral excellent o morally upright. Sabihin ng moral, ugali ng tao sa panloob. Sabihin sa sarili niya muna na dapat wala siyang ginagawang masama, wala siyang ginagawang krimen, at wala daw siyang sinasaktan na tao kahit sanggol. E tingnan natin po ito mabilis sa tanong kung talagang tutugma. Kagaya nito, kayo ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Dati po. Dati. Dati din po. Dati din po. Pero syempre, kahit ba dati yan, nakapagsinungaling tayo kasi yun yung mahirap eh. Ako unang po matututo ng bata ay magsinungaling. At lahat talaga tayo dito ay pumalpak. Kaya ang isa sa pinakamahirap na hamon ay magsabi talagang totoo. Halimbawa, tanong lang, no? Huwag niyo sanang masamain. Kayo ba nagpapaalam minsan ba kayo magbabike o minsan diretso na lang kayo aalis? Papaalam po. Papaalam naman po. Papaalam din po. Kahit yung malayong lugar, kunwari, sobrang layo. Opo, para po. O para alam. Opo, para alam po, in case of emergency. Siyempre po, para alam nila, may tatawagan din po. Para po hindi magalit. O, totoo naman yun. Pero habang ano man mangyari, dapat talaga tayo magsabi ng totoo. Pero yun nga lang, halos lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba nakapagnaho po ng isang gamit, kahit po ni lapis, ballpen, barya, kahit anong pang halaga yan, kahit yung nasa mga internet? Opo. Opo. Opo, lapis.
Imagine nyo kung matibay na po ang batas na yan, baka hindi na kayo nagbabike, baka kayo nasa loob ng kulong lahat tayo kasi nakapagnakaw tayo kahit isang bagay. Pero ang gusto lang ipakita lang dito, kahit piso man yan o 1,000,000 piso, kaya po tayo nagnanakaw ng isang gamit kasi gusto natin isang bagay na walang kahirap-hirap. Siyempre, halimbawa, pag kayo nagbabike, may napulot kayo isang bagay, tapos di nyo alam kung kanino. Siyempre, bubulsan nyo na yan. Kasi parang, uy, parang kakaiba ito, no? Ganun yun. Yun nga lang, ano mo mangyari sa uli natin o paghirapan talaga natin isang bagay. Yun nga lang, halos na taga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba yung nakaranas na magalit isang tao minsan? Opo. 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 Nawawala ba stress natin pag tayo nagagalit o lalong tumitindi po? Lalo pong tumitindi. Lalo din po tumitindi. Lalo po. Yun nga po mahirap, no? Siyempre, pag tayo po yung magagalit, siyempre masasaktan. Alam mo po tayong tatao, ngingiti. Baka baliw na po isang tao na siya ay nagagalit, nasasaktan o manhid. Yun nga lang, may sasabi kasi na hindi kailangan barilin, patayin o saksamin isang tao. Magtanim ka lang daw ng galit, di mo kailangan magmura. Parang nakapatay na pala tayong tao, pero hindi po literal, galing sa ating puso. Yung masasakit na salita, no? Yun nga lang, halos lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, na-appreciate ko po yung patience and honesty, pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pag kayo nagugulat, napapa-OM, alam nyo na po yun? Opo. Opo. Minsan po. Minsan. Tanong ko lang po, mahal nyo ba nanay nyo? Sobra po. Siyempre po. Sobrang-sobra po. Okay. So, at least ikaw naka-shades ka kasi kunwari lang na nakapuwing ang mata mo, di ba? Medyo mahangin kunwari, no? So, kunwari kayong tatlong magkakasama kayo, nagbabike. So, at least ikaw naka-shades, no? Kasi at least hindi ka mapupuwing mata. Pero yung dalawa sa inyo, biglang napuwing mata nyo. Siyempre, nagbabike kayo, nagkatuwaan, biglang, ala, sakit, ganito. Tumabi kayo sa kalsada, sa tabi mismo. Nagtawanan kayo o nagmurahan, instead na pangalan ng Panginoon na nagamit nyo, na OM, pangalan ng nanay nyo na wala namang kinalaman sa pagpapadyak nyo at napuwing na lang mata nyo dahil mahangin. O kaya nagamitin yung pangalan ng nanay nyo dito kahit wala namang kinalaman siya dito? Depende po dun sa gagamit. Hindi sa gagamit. Ayun din po. Depende po sa Hindi gagawin. sa gagamit. Depende. Depende. Ganito, para mas naintindihan nyo. Kayo ba may manood ng pelikula? Opo. 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 Familiar ba kayo minsan sa mga eksena yung mga artista na minumura nilang Panginoon kahit wala mang kinalaman sa mga sampalan, awayan, takbuhan, basta nang binabanggit na ng Panginoon na nagmumura na lang sila. Napapansin niyo yan? Opo. 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 Hindi po yung tama. Ang tawag kasi po itong pambabastos o blasphemy. Imagine mo, kung kasamahan mo, wala mang kinalaman, bumurahin mo na lang siya, di ba? Siyempre, maiinis naman po yun. Kasi po, mayroong dangal po ang pangalan natin. Di ba? Mahal nyo nanay nyo, so dapat may respeto tayo. Kasi kung tayo makagawa ng kamalian, I think sisiguraduhin nyo, hindi mabastos ang pangalan ng isang tao kasi masakit yun talaga. Ang tawag kasi doon ay blasphemy o pambabastos. At ang Panginoon kasi, siya ang naglikha ng mundo ng maayos. Lalo na pag kayo nagbabike, lagi nyo nakikita magandang tanawin. Tama po ba? Opo. 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 Eh, ang pangit naman, mumura yung Panginoon na wala namang kinalaman. Tapos, ang ganda-ganda pa ng ng kapaligiran. Yun nga lang, hindi porket niya binabanggit ng maraming tao, ay hindi sabihin niya yung tamang sagot. Ang sabi kasi nun ay hindi nila alam na ang pinagsasabi nila ay mali. Kaya halos lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero nililinaw ko po na hindi ko po hinuhusga na. Ito ay para lang malaman kung tayo po ay mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po ay mamamatay, hindi po ito pananakot at haharap tayo sa judgment day sa Panginoon, kayo ba'y guilty o innocent po kayo? Guilty po. Guilty din po. Guilty po. Sa tingin nyo kaya, saan kayo pupunta? Sa langit ba o sa impyerno ba kayo pupunta? Tanong lang. Siguro po, sa langit. Sa langit. Sa langit din. Sa langit. Ako po, sa langit. Sa langit. Hindi ako sigurado. Hindi nyo sigurado. Pero bakit po sa langit kaya? Ano po, pag nagbabago po ang isang tao, parang nahingi po ang kapatawaran sa Panginoon. Ano din po, yun din po, pagbabago sa ugali, tsaka po sa mga paggagawa ng mga mali, pwede naman po baguhin yun. May pag-asa pa naman po. I see. Paggawa po ng tama. Paggawa ng tama. Ito, bigyan ko kayo ng mabilis lang na halimbawa, no, na kahit kayo nagbabike, nakahiga kayo dito, nakapikit, madali lang po ito. Halimbawa may isang kriminal, no, nagnakaw siya ng pera sa bangko o nakapatay ng tao. Hindi man niya pwedeng sabihin sa judge na siya'y nahuli, nasasabihin niya, Judge, guilty po ako. Pero parang hindi po ako sigurado sa kulong mapupunta kasi babaguhin ko na po yung nagawang kamalian, hindi ko na po uulitin, nagsisisi naman po ako at lahat naman ng tao po yung nagkakamali, di ba? May mga nangangatwiran pa, di ba? Pero sasabihin ng judge, bago mo ginawa yan, dapat pinag-isipan mo para hindi ka nakarating dito at ikaw ay nililitisan.
Kasi ano mang mangyari, kailangan kayo itapon sa kulungan, kailangan pa rin talagang pagbayaran. Tama po ba? Opo. Opo, kailangan po ng hustisya kasi po. Ayun na po sinabi niyo, syempre po, kailangan po yun dahil po pag higanti po na isang tao. Oo. Opo. Ito po kasi yung problema po, no? Sabi kasi sa Biblia o salita ng Panginoon, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaano mabigat, ay walang makarating sa langit, hindi makikita ang karya ng Diyos, kundi itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Pero simple lamang po ang tanong, nag-aalala po ba kayo na maaaring hindi lang kayong tatlo sa impyerno pupunta, lahat tayo, kasi tayo may nagawa kahit isang nagawang kasalanan? Ano po, ulit ako. Ulitin ko po, kayo ba ay nag-aalala, sabi sa Panginoon, sabi ng Biblia, na maaaring hindi lang kayong tatlong itatapon sa impyerno, kundi tayong lahat, kasi may nagawa tayong kahit isang nagawang kasalanan. Nag-aalala po ba kayo dito? Opo. 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 Siyempre, dapat po tayo mag-alala. Kahit hindi ko kayo kilala, siyempre, tao kasi po pinag-uusapan natin. Ito, kagaya lang nito. Mamili lang kayo, huwag kayo mabigla. Pera o tao? Tao. 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 Tao po. Bakit po tao? Ano po, mas mahalaga po sila kaysa sa pera. Kasi po may mga moments na hindi po mababayaran ng pera lang po eh. Oo. Ayun nga po, sabi nga po, ang tao po pipiliin natin dahil po ito'y nakakasama natin at nakakasalamuha po natin sa dito po sa ating lupang. Oo. Di matutumbasan ng pera ang minamahal na tao. Oo. Pero ito, huwag lang kayo mabigla. Pili lang kayo. Bike o tao? Tao po. Tao. Tao. Tao po. Pero pabiro lang yun ha, huwag kayo mga. Pero yung talagang tanong ko lang ay pera o tao. Pero tama ang sagot nyo. Mahalaga po talaga ang tao. Imagine nyo, lalo na pag nagbabike kayo, kahit mawawala ang pagod nyo, kasi kasama nyo yung mga parehas ang inyong isip sa buhay. Di ba? Nagbabike. Ang sarap kaya sa pakiramdam yung ganun, no? Kasi hindi tayo namuhay para mag-isa, no? Maaari tayo mag-isa sa buhay, pero hindi po dapat lagi. Kasi, alam nyo po ba, konting trivia lamang, kapag ang isang tao ay maiksi ang buhay niya, nag-iisa sa buhay rather, lalong iiksi ang buhay. Pero kapag isang tao lagi siya may kasama, pwedeng humaba ang buhay niya. Kasi iba talaga pag tao talagang kasama mo. Pero ang tanong ko lang po ay ganito lang. Alam niyo po ba kung hanggang kailan kayo mabuhay? Hindi po. Hindi po. Hindi po. Yun nga po mahirap, no? Hindi ko kayo tinatakutan, no? O nananakot. Kasi lalo na pagbabike, talagang delikado po yan. Ano man mangyari yan. Mabuti meron tayong protection. Dapat lang talaga yan. Pero hindi natin masasabi kung ililigtas tayo ng protection na yan, no? Kasi ang iksi talaga ng buhay. Meron nga ang isang vlogger nga, malusog, namatay at the age of 19 years old. Konting trivia lamang. Pero ang sakit niya pala ay diabetes kung tawagin, kasi nagtatago pala siya ng mga matatamis na pagkain sa kwarto niya. Alam mo ang blood sugar niya umabot ng 500 at ang normal lang sa isang tao daw ay 70. Imagine nyo, namatay ka agad sa ganung paraan na yun. At dahil sa nangyari doon sa babae na yun na isang YouTuber, yung magulang niya ay nagpa-check up na. At ano mong naging diagnosis? Diabetics din, may butas rin ng puso at kailan din operahan, malapit rin sa kidney failure, yung nanay at ang tatay. Imagine nyo, napakaiksi ng talagang buhay, no? Hindi ko kayo tinatakot, pero ang buhay kasi ay hiram lamang. Tama po ba? Opo. 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 Kaya ano mo mangyari, dapat tayo mag-alala kasi buhay po talaga yan. Kaya ang Panginoon po talaga, galit siya, hindi lang sa kasalanan, kundi sa mga santulad natin. Kasi pag may nagawa tayong isang kasalanan, ang parusa po talaga ay kamatayan. Pero pwede po magbago ang lahat-lahat, kahit nakakatakot ito, kapag narinig nating salita na ito. Familiar ba yung salitang mercy? M-E-R-C-Y. Opo. 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 Sige, parang sa dalang tanong, no? Ano kaya sa Tagalog ng mercy? Mercy. Mercy. Balik ko kayo. Ikaw, ano kaya sa Tagalog ng mercy? Ikaw. Ano po ba? Hostisya ba yan? Hindi, justice yun. Mercy, M-E-R-C-Y. Sirit na. Sirit na. Sirit na. Sige, ito. Pag sinabi nating mercy ay awa. Pamilyar kayo sa awa? Opo. Yun. Opo. Awa. Opo. Isipin ng mercy ay awa. Isipin pwede tayo humingi ng awa sa Panginoon na inaamin natin na tayo po'y makasalanan. Inaamin natin na tayo po'y mahina at tinatanggap po natin ang parusa. Ibig sabihin, humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Dahil ang Panginoon po kasi, bagamat siya ay galit sa kasalanan at makasantulad natin, pero ayaw niya na mapahamak ang isang tao.
kaya siya nagbigay ng mercy o awa. Ibig sabihin, kung ang tao po isang guilty at humingi siya ng awa sa korte, kinikilala po yun kasi alam ng judge na itong tao na to, mali ang ginagawa niya pero humingi siya ng awa. Pwedeng mabawasan ang bigat ng parusa. Ito, pag lumapit tayo ng awa sa Panginoon, pwedeng magbagong takbo ng mga istorya. Ito po ang tanong, no? Ano kaya ginawa ng Panginoon upang hindi tayo tapon sa impyerno, tayo pa makalis po sa Judgment Day? May naisip po ba kayo? Yung pagpapako po sa kanya sa krus. Ay, hindi po. Hindi po. Diba? Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Opo. Pero po ang ginawa po, teka lang ha, may aso dito eh. Party po talaga, hindi ko maiwasan eh. Kaya ako mag-ingat din kasi di mo rin alam. Habang nag-interview, kinagat na ako dito, di ba? Pabiro lamang, no? Pero yun nga, tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Opo. Tama po. Pero po ang ginawa po ng Panginoon Kristo, binuhay siya po yung kanyang buhay dahil siya po ay nagmamalasakit. Wala siyang ginagawang mali, gusto lang niyang tumulong sa lahat ng tao, pero ang mga tao ay ayaw ng katotohanan, ayaw po ng liwanag. Kaya siya ay pinahirapan, siya ay tinorture, hanggang siya ay napako na sa krus. Namatay man siya doon, pero siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo po ang kasalanan at natalo po ang kasamaan at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, kung isang tao po ay guilty, pwede siyang makalaya dahil may nagpiyansa. Familiar ba yung salitang piyansa? Opo. Opo. Medyo po. Medyo. Ibig sabihin po, kung isang tao po ay guilty at may nagbayad po kunyari ng 1 million pesos, makakalaya na po bilang pagbayad ng danyos. Ibig sabihin, kinikilala po ng korte na itong tao na to ay makakalaya kasi nagpiyansa. Ganyan din po ang ginawa ng Panginoong Kristo. Ang kanyang pong buhay ang naging kapalit ng kanyang dugo para hindi na pong buhay natin ang maging kapalit nito. Ibig sabihin, natalo na po ang kasamaan at natalo po ang kasalanan. Kaya hindi po salitang gasgas ang nanalo po ang kabutihan kaysa kasamaan. Kasi kapag ilalagay natin to sa Panginoon. Pero kung tao po magsasabi na kabutihan ay mananalo kaysa kasamaan, yung tao lang talaga, mabibigo ang tao kasi tao ay nagkakamali. Pero ang Panginoon hindi po ay magkakamali. At ano mang mangyari, kailangan natin maintindihan po ng kaligtasan ay nasa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang bagay po para makamit yung kaligtasan, bagamat nasa biyaya lamang ng Panginoon. Una, familiar ba yung salitang repentance? Ano po? Familiar ba yung salitang repentance? Repentance po. Oo, repentance. Hindi po. Hindi po. Hindi. Bago pa lang sa inyo yun. Opo. Bago pa lang sa inyo yung Opo. term. Opo. Ibig sabihin po ng repentance ay pagsisisi sa kasalanan. Para sa sakit. Di ba gusto niyo pong gumaling? Opo. 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 Siyempre, pag kayo ay nagkasakit, di kayo makapag-bike. Natural, delikado yun. Yung magbabike kayo, nihalagnat. Medyo mahirap yan kasi kailangan ng focus. Sabihin, pag tayo nagkasakit, gusto nating gumaling lagi. Ganyan, pag tayo nagkamali, nakagot tayong kasalanan, patuloy po tayong lalayo sa tinagawang kamalian at babaguhin ating puso at isipan. At ang isa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin yung dalawang bagay na yun, tsak tayo maliligtas ng Panginoon sa biyaya niya, babaguhin tayo ng puso at isipan, patatawarin tayo sa tinagawang kasalanan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdala natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon ay meron pong buhay na walang hanggan. Bago po umalis, no, tanong ko lang po, sa tingin nyo kayo nagsasabi kayo ng totoo? Ano po? Ulitin ko po. Sa tingin nyo kayo nagsasabi kayo ng totoo? Opo. 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 Sa tingin nyo kaya, pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. 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 Ito, bago po umalis talaga, no? Kayo ba nagbabasa ng Bible? Minsan po. Minsan lang po. Minsan din po. Minsan. Di ba, halimbawa, pag kayo nagugutom, lalo na, ano mang mangyari, bibili talaga kayo ng pagkain. Opo. 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 Halimbawa lang, no? Kunwari, sarado ibang tindahan. Tapos kunwari, bukas sa tindahan ay nasa bayan pa. Kunwari lamang, no? Magbabike kayo, pero gutom na gutom kayo. Talagang gagawin nyo pa rin, ano mang mangyari, no? Para hindi sumakit ang tiyan nyo. Opo. 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 Ganun po yun. Sana po, pag pinag-usapan natin spiritual, basahin natin lagi ang Bible araw-araw. Kasi parang yan yung pagkain natin sa spiritual. Kasi tandaan po natin, ang kalaban natin sa paligid, hindi lang po tao, kundi tukso at kasalanan. Kaya mabigat po, pag may nagawa tayong kahit isang nagawang kasalanan, sa mata ng Panginoon, guilty talaga. Kasi kaya siya nagtatag ng batas, ay para sa kabutihan ng lahat, sa kaayusan ng lahat. Pag may nagawang kamalian, kailangan talaga tanggapin isang tao yung nagawa niyang kamalian at kailangan niyang lumayo sa kapahamakan.
Dahil ang bad news po kasi, lahat tayo guilty, sa impyerno po talaga tayo tatapon kasi sabi sa Biblia, kailangan makamit ng hustisya na galing sa Panginoon. Pero ang mabuting balita ay dahil sa ginawa ng Panginoon sa Kristo lamang, hindi lahat ng tao sa impyerno mapupunta. May makakapunta sa langit, hindi dahil sila yung mabuting tao, kundi mabuti po ang Panginoon. Sa pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang, sila ay maliligtas, hindi dahil sa kanilang mabuting gawa, kundi sa biyaya ng Panginoon. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. Meron ba yung katanungan po? Wala naman po. Wala po. Wala po. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo sa inyong pagpapadyak, no? God bless. Happy New Year po sa inyo lahat. Happy New Year din po. Salamat. Happy New Year din po and God bless. Salamat din po. Happy New Year. Okay.